Mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So makikita nyo medyo kakaibang ating background, maganda-ganda. And ngayon since sale at marami ngayon nagkaka-interes sa Samsung Galaxy A06 5G. So check natin kung sulit ba siyang i-purchase still ngayon 2025. Lalo na ang dami na po lumabas ng mga Samsung devices at mga iba't ibang brands. So tara, check natin. So ayan, for today's video, another sulit ba na video. At ang topic nga natin for today is yung Samsung Galaxy A06 5G. Sulit pa siyang i-purchase ngayong bare months. And saktong-sakto, bumili po ng A06 5G ngayon dahil super duper affordable na lang niya sa online. So again, kung gusto nyo kumuha at makabili ng mura at bagsak presyo na A06 5G, itong view products natin, dito sa view products natin, mura at bagsak presyo lang ang Samsung Galaxy A06 5G. Again, pag dyan kayo nag-click sa ating view products, meron po kayo makukuha na special voucher sa ating YouTube. So dyan lang kayo bibili dahil ang SRP na itong A06 5G usually around almost 10,000 pesos. Pero again, dito sa ating view products, mura lang siya. I think nakita ko lang siya ng 5,000 plus, 6,000 plus. Pero malay natin, pag in-apply nyo yung YouTube special voucher natin, makuha nyo pa ng mura at super duper bagsak presyo itong A06 5G. Ang dami po kasing kumuha neto nung July, August, sobrang mura lang niya. Nung ngayong September, medyo bumalik yung kanyang price pero below SRP pa rin naman. At dito sa ating video, ayan, maraming magtatanong, Lods, ano ba, sulit pa ba ang A06 5G? Ito na ba yung perfect kong bibilin? Okay ba siya? So again, tutulungan ko yung mag-decide kung maganda nga ba itong A06 5G. So again, tingnan nyo naman ang ating background. Nasa tayo? Nasa Zambales tayo. Nagsiswimming ako pero mag-vlog tayo. Gusto ko mag-vlog ng ganitong nature. And ang gamit natin is yung bago rin na DJI Osmo 3. Ayan. Hindi. Ang DJI Osmo 360. So yun nga, ang Samsung Galaxy A06 5G, nalabas yan yung early 2025. With a price tag na I think 8 to 9,000 pesos for the 4GB, 1 to 8GB of internal storage. Medyo mura talaga siya for a 5G device. Pero ito, gumawa siya ng ingay noong July, August. Kasi sobrang mura niya lang. I think nakuha niya lang ito ng below 5K, below 4K. Kaya shoutout sa mga nakuha ng mura at bagsak presyo na A06 5G. Napakasulit niyan pag nakuha niyo ng ganyang presyo. Pero available pa rin siya. Meron pa rin namang stock. Kaya marami pa rin napupusuan nito ngayong bare months, lalo na ngayong 9/9 payday sale. So ang Samsung Galaxy A06 5G kasi, ang pinakamaganda dito, to be honest, yung chipset. Yung chipset niya is the MediaTek Dimensity 6300. Ka-chipset niya po yung Samsung Galaxy A16 5G na meron ding MediaTek Dimensity 6300. So same chipset, pero when it comes sa presyo, I think hindi sila masyado nagkakalayo. And yung A06 5G kasi, still meron pa rin siya. Pero parang napapansin ko kasi ngayon sa online is parang finish out na nila yung A16 5G. Kasi lumabas na yung A17 5G. So yun nga, ang unang-una dyan yung Dimensity 6300. Nagingtasan natin ng A06 5G several times. And for the performance, napakaganda mga ka-J-Vlog or super sulit din ng A06 5G. And when it comes sa kanyang gaming performance sa Genshin, try natin siya sa Genshin Impact. So far playable naman siya. ML, COD, Genshin Impact, Honor of Kings, ayan, nakakalaro naman tayo kahit paano sa A06 5G dahil naka MediaTek Dimensity 6300 siya. At ito yung isa sa parang reason kung bakit binibili to ng consumer, yung kanyang powerful chipset. Biruin mo nakuha nyo lang to ng around 5 to 6,000 pesos, tapos ganyan na yung chipset. Yan yung isang magiging sulit na factor sa A06 5G. And based nga sa aking analytics dito sa YouTube, nakita ko talaga na more on demand talaga natin na binibili sa online is A06 5G. Next, yung kanyang screen. When it comes sa screen niya, malaki rin naman kahit papaano. Pero hindi po sila nagkakalayo or super duper identical din naman sila ng A06 4G. Sa A06 4G kasi 60Hz, sa A06 5G 90Hz screen refresh rate. For me, for that kind of price tag na 5,000 pesos, hindi naman na ako magreklamo sa resolution na mo-offer niya. HD Plus 720p at naka 90Hz screen refresh rate po itong device na to. So, yun nga lang ang pinaka nakikita ko lang na comment when it comes sa Samsung devices, even for an A series na super mura.
still naka-notch display pa rin itong mga devices. Ayaw pa rin nila mag-punch hole, kaya nga tulad ng sinabi ko, kung wala namang any cost, gawing bilog yan, sana gawin ng nilang bilog. Pero overall, yun lang naman ang nakita kong naalungkot lang ako na part, notch display. Pero when it comes to screen size, resolution, screen refresh rate, okay naman siya for me. Sa mga nagtatanong, Lodge, kamusta naman po yung brightness niya? Sa brightness niya, hindi siya too bright, hindi naman siya masyado madilim. Kumbaga, nasa average level lang yung linaw or yung brightness ng A06 5G. Next, yung camera. Sa camera naman, meron siyang dual rear camera system pero with 50 megapixel main camera. Pero to be honest, yung secondary camera ng A06 5G is very useless. Parang ano lang yan, marketing get-up lang na ginagawa nila. It's not an ultra-wide, it's not a macro lens. I think it's an AI lens or depth sensor. Same na same din sa A06 4G. So when it comes sa quality, malinaw naman for a 5,000 pesos. Pero kung sasabihin mo 50 megapixel siya, hindi mabibigyan ng justice yung pagka 50 megapixel niya. Pero again, kung for ano lang naman siya, compare mo siya for 5K smartphone, kumbaga fair din naman na mo-offer na quality ng camera ng A06 5G. Ang pinaka main reason why you should buy the A06 5G or kung bakit sulit siya, 5G connectivity. Bihira lang po tayo makakuha ng 5G smartphone sa around 5 to 7,000 pesos. So sobrang mura po na 5G device, and again, future proof na yan. And sinasabi ng mga iba, mabagal naman ng 5G, bla bla bla. Again, wag niyo pong sisihin yung smartphone when it comes sa connectivity. Always sisihin niyo yung network niyo. Take for example, ako, nasa province ako. Ang more dominant na connectivity dito sa province is 4G mobile data. Wala pong ganong 5G. Ang pinaka-dominant na 5G is of course sa Metro Manila. Pero dito, more on 4G mobile data. Mabagal po ang 5G dito or minsan lang lumilitaw ang 5G connectivity. Kaya marami rin yung mga hindi aware, akala nila bumili sila ng 5G, tapos ginamit nila sa province, tapos walang 5G, akala nila sira yung smartphone or pangit, ganon-ganon, hindi naman daw 5G, hindi dito 5G. Again, nagdedepende po yan sa inyong connectivity kung support naman na ang lugar nyo ng 5G connectivity, okay? So, pero when it comes sa ganyan, price of 5 to 7,000 pesos, kumbaga future proof na itong A06 5G, matagal nyo siya magagamit. Yun yung isang pinaka main reason din kung bakit or sulit itong smartphone na to sa 5G connectivity, kasi karamihan or more on common na smartphones ngayon na nakikita natin sa ganitong presyo, more dominant talaga 4G with the chipset na Unisoc 7250, MediaTek Helio G81, G99, pero ito 5G na, mas okay. Next is kung bakit siya sulit, operating system. Again, tulad ng mga sinasabi ko sa ibang video ko, ang pinakasulit for me or pinaka-trusted ko na operating system when it comes sa Android devices is One UI ng Samsung. Dahil sa kanilang Samsung Knox. Yan ang pinagkakatiwalaan ko when it comes sa encryption ng mga data ko. Kumbaga, pag ginamit kong One UI, files tayo na pinoprotektahan natin, ayan, diyan ko nilalagay sa Samsung Knox. Talagang secured yan. At when it comes sa mga ka-J-Vlog, when it comes sa OS update, so naka-Android 15 na to with One UI version 7. And Matic next year po ma-update pa yan sa One UI version 8 and Android 16. Matagal po masosupport ng OS update itong A06 5G. Asahan nyo na yan mga ka-J-Vlog. Kaya when it comes sa software update, tagal, longevity, magandang gamitin ng A06 5G. Lalo-lalo na mura at bagsak presyo na lang siya ngayong 2025. Sa mga nagtatanong, Lods, kamusta ba siya? For panakuha ko siya ng 6K, 5K, okay. For me, to be honest, hindi nalaga enough ang 4GB of RAM pag nakuha nyo ng ganyang presyohan. Okay, may mga lumilipad. Pag nakuha nyo ng ganyang presyohan, syempre, mas better pa rin ang 6GB of RAM na minimum. Pero yan yung isa yung cost kung bakit makukuha nyo ng mura ang isang 5G smartphone. Dahil yun yung isang magiging parang yun yung isang kinoskat ni Samsung para ma-achieve yan sa murang halaga. 4GB of RAM lang ilalagay nila. So sa gaming, Lods, nakapaglaro ka ba kahit na 4GB of RAM siya? Yes, nakapaglaro naman tayo kahit papaano. Pero again, manage expectation while using the A06 5G. Hindi po siya matic na talagang pang gaming dahil maliit lang po ang RAM nito. It can play game pero maliit lang talaga ang RAM niya for its price.
So yun mga ka-J-Vlog, hopefully, and when it comes sa battery performances, malakas naman din yung battery or matagal din naman malobat ang AO6 5G. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, ayan, i-click nyo na lang dito yung view products natin. So dito sa view products natin, with voucher pa tayo makukuha. At add to cart nyo na yun hanggang sale pa. At pumunta na kayo dyan sa online para makuha nyo ng mura at bagsak presyo itong AO6 5G.